clue. Those who have ears, let them hear. Minsan, isang gabing malalim ay nakatulog ako na mahilig. Sa aking panaginip ay natupad ang matagal ko ng pangarap magkaroon ng sasakyan. Nakaupo ako sa harap ng manibela, hawak ang susi at handa ng paantuin ang makina. Nung biglang sumulpot ang isang mapa. At siya ay nagsalita. Ang mundong ito ay isang napakalaking kalsada punong-puno ng mga sasakyang limakina at magkakaibang tinig na kanilang mga busina, magkakaiba ang kulay, disenyo at modelo, at handang maglakbay kahit gaano pa kalayo. Hayaan mong itanong ko sa iyo, saan ka ba patungo? Sa kabila ng aking pagkamangha, ay hindi ko pinansin ang mapa kasi ang alam ko, kaya ko naman maglakbay na mag-isa, pamilyar sa akin. Ang kalsada, puno, ang tangke ng gasolina, maayos ang lagay ng makina. Kaya sa aking paglalakbay, ako'y nagsimula. Dala ang mga bagay na sa aking mahalaga. Habang inaaliw ang sarili, sa aking mga nakikita ay napansin ko, marami palang linya ang kalsada. Bawat linya ay para sa isang klase ng sasakyang di makina. Ang kalakaran dito'y ganito pala. Hindi ka maaaring makahalubilo sa hindi mo kamukha. Hindi ka papansinin kundi ka angat sa iba. Kaya ang lahat ng sasakyan ay nagkakandara pa sa pagpapaganda. Kaibigan, saan ka ba tutungo? Hindi nagsalita ang mga paakala ko. Naiwasan ko na siya kanina, ngunit hindi pa pala. Tingnan mo ang bawat babala sa daan. Sundin mo ang panuntunan dahil para nito sa iyong kaligtasan. At sa pangalawang pagkakataon, hindi ko pinansin ang baka. Sa sarili lang ako magtitiwala dahil alam kong kaya kong nabasan ang lahat na nakaharang sa daan. Ngunit ang lahat ay sa lamang palang pag-aakala. Mahirap palang baybayin ang kalsada. At kahit ano pa, ang aking gawin ay kulang ang aking paghahanda. Kaya ang dating magandang sasakyan yun ay nasaktan, nagasbisan. Ngunit determinado muling lumaban, kaya ang naging pangako sa aking sarili ay hindi ko hahayaang muli akong masusugatan. Gumawa ko ng mga estratehiya upang maging maganda ang aking paglalakbay sa kalsada. Ngunit lahat ay pumili. Ayaw ko sumukot. Kasi yung mga sumusuko daw ay talo. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Sa pangatlong pagkakataon, kinausap ako ng mapang kaibigan. Kahit ilang beses upang sabihin na kailan hindi ka na masusugatan, hindi na magagalusan at gusto mong ikaw ay laging matandaan, ay hindi mo maiiwasan ang katotohanan na ikaw ay magagasgasan at balang araw, ikaw ay magiging lumang kasangkapan limot ng kalsadang misang mong dinaanan. Balang araw, sa kalsadang ito, ikaw ay lilisan dahil bawat paglalakbay ay may katapusan. Sakit malaman ang katotohanan, di ba? Pero ang katotohanan ng tanging sa iyo'y magpapalaya, naiintindihan kita, nahihirapan ka maniwala, at kahit sabihin ko sa iyong ikaw ay magtiwala, alam mo ang tendensiya na ang tiwala ay masisira. Kaya, ayaw mo ipaubaya ang mandir. Ngunit hindi mababago ang lahat kung ikaw lang. Kailangan mo na makakasama. Dahil ang buhay nito'y hindi itinakda upang magbayin na mag-isa. Kailangan mong ipagkatiwala ang manibela sa taong mas alam ang takbo sa kalsada. At hindi lang siya yung eksperto, kundi perfecto. Ang pagiging paasa ay hindi niya tipo, wala siyang sinisirang pangako at kailanman hindi ka naiiwan. Dahil lagi siyang nandyan. Tumatawa ka man o luhaan, ang laman ng puso mo'y handa niyang pakinggan. At kahit sa kalsadang ito, ikaw ay lumisan, isasama ka niya sa kanyang kaharian. Dahil siya ang tanging daan. Dahil sa kanya, ikaw ay may buhay na walang hanggan. At bigla akong nagising. Hindi lang sa pagkakatulog kong mahiling, kundi maging sa katotohanan na sa aking nag-aalambing na kailangan ko ng mga kaibigang mapa na magtuturo sa akin sa tamang landas kapag ako'y nawala.
At higit sa lahat, kailangan kong isuko ang manibela sa kaibigang nagparaya ng kanyang buhay upang ako'y mapalaya. Mahirap man ang maniwala, pero ako ay magtitiwala. Nakasama ko siya sa aking paglalakbay. Nakasama ko siya sa aking buhay.